Mga sangkay, usap-usapan ngayon sa social media itong nagaganap doon ngayon sa Paris dahil nga po sa kanilang ginawa sa opening na ito po ay paglapastangan kay Jesus Christ. Ngayon, mga sangkay, may bago po tayong update, no? Kung nakaraan, mga sangkay, nawalan po sila bigla ng supply ng kuryente pagkatapos po ng opening nitong Paris Olympics. Ngayon na naman may sumunod, mga sangkay, at ito po ay usap-usapan ngayon ng netizens. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan po natin itong matinding balita ngayon doon sa Paris na nagaganap doon, kasalukuyang nagaganap itong Paris Olympics, no? But anyway guys, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami, paangat po tayo ng paangat. Kaya kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-subscribe nyo na po itong ating YouTube channel, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all dahil dito mga sangkay, makakapanood kayo ng mga matitinding impormasyon na nagaganap sa ating planeta, maging sa Pilipinas. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po mga sangkay. May naging update po doon sa France na ayon po dito, France Meteorological Service on Tuesday put Paris and its surrounding suburbs on a major storm alert as the city hosts the Paris 2024 Olympic Games. Ngayon mga sangkay, ang daming nag-comment dito sa post na ito kasi nung nakita po nila na ayon po dito, nagkakaroon daw po ng major storm alert. Ang syudad na ito pong Paris ng France. Ang dami pong nag-comment kaagad mga sangkay. Which is, halos ganito din po yung aking komento mga sangkay, na mukhang may ginagawa ang Diyos ngayon doon sa France to remind them na mali ang kanilang ginawa sa opening. Ngayon, kagaya po nitong nag-comment, God shows His power. Result of mocking God. Ayan, mga sangkay. Ang dami pong nagko-comment tungkol po dyan. At maliban po dito sa sinasabing storm alert, eto pa, mga sangkay. Nag-research kasi ako. At ito po yung nakita natin na mayroon pa, maliban po sa storm alert, mga sangkay, doon sa Paris, malala din pala ang init ngayon doon. I know, mga sangkay, mayroon pong climate change ngayon. Pero syempre, hindi ba kayo napapaisip na pagkatapos po mangyari itong opening ng Paris Olympics, naganap po ng sunod-sunod itong ganitong klaseng mga matatawag ba natin itong kababalaghan, mga sangkay, mga katakot-takot na mga pangyayari, kagaya na lamang po ng biglaang pagkawala ng kuryente ng buong siyudad ng Paris. Ngayon, after po ng power outage doon sa kanila, eto po. An air of excitement is running through Paris as the city hosts the ongoing Olympics, the greatest global sporting event. But amid all the excitement, visitors, locals, and athletes are feeling the heat. Ayan. Yung mga atleta daw po ay nakakaranas ngayon ng grabing init doon sa Paris. Temperatures are rising in Paris as the summer games continue. While Monday already recorded a temperature of 30 degrees Celsius, experts are warning that the temperatures could go as high as 36. Ayan. Nagbabala po ang mga eksperto na itong temperatura ay lalo pong lalala. Degrees Celsius. This will affect athletes' performance and health as well. Just days after its opening ceremony was marred by heavy rain, the Paris Olympics is grappling with a different weather problem, the first heat wave of the summer. Temperatures are expected to reach 35 degrees on So, Tuesday. ang tanong dyan mga sangkay, ano to? Nagkataon lamang na bigla pong uminit yung panahon doon? Well, hindi po bago sa atin mga sangkay yung ganitong tasing temperature. Kasi nakakaranas po talaga ngayon yung buong mundo ng climate change. Pero guys, sunod-sunod kasi. Tapos ang malala doon, tanging sa Paris lamang ng France.
na kung saan doon po nagsimula ang opening ng Paris Olympics. So ano yon? Ang tanong dyan, nagkataon lang kaya? Well, mag-comment kayo mga sangkay, anong inyong opinion? There are no plans as of yet to postpone any events because of the heat, even those in the south of France where temperatures of So may 40 mga events daw po na na-delay dahil po sa sobrang init. degrees are forecast, but that could change. And for some sports, the sun is judged to be an advantage. Well, I'm just happy it's not raining actually. Like if I'm going to come here to see beach volleyball, it's better to be a little bit in the sun than, drenched in the rain. So, Okay, so yan po ang nangyayari doon mga sangkay. Ngayon, ito po yun. Actually, yung kanilang mataas na opisyal, nagpahayag na po ng paghingi ng sorry o apology after po na mga sangkay, naging controversial kasi ito Diba? Itong opening nila na napagtripan po yung Last Supper. Do hindi nila inamin yan na yun daw po yun. Okay, meron po silang pinatutungkulan po doon, mga sangkay, sa opening. Pero, guys, hindi naman po mangmang ang lahat ng tao sa buong mundo, no? Na mabubola ng kung ano-anong mga paliwanag, mga sangkay. So, yung talaga malinaw na ang pinapagtripan nila ay ang Last Supper na nakatala po sa Bible with the Lord Jesus Christ. Ito po ay ang mga disciples at kasama si Jesus. At ito po ang naging resulta tuloy. Ayan, no? Nagkaroon daw po ng brutal heat. Grabe siguro init na ito, mga sangkay, no? Ayan, no? Paris Olympic athletes and fans melt in brutal heat. Ibig sabihin, ganun kalala ang init, mga sangkay, doon. Ang matindi dito, mga sangkay, 'di ba? Nagkaroon ng major power outage ang Paris. Nagkaroon ng blackout bigla yung kanilang malaking syudad right after ng opening. Pangalawa, mga sangkay, bigla pong uminit ang panahon ng malala. Kagaya po ng nabasa po natin dito, matindi pong init ang naranasan nila. Ibig sabihin, malala po ito. Ngayon, ang sumunod, eto na. Nagkaroon po ng storm alert. Ito po ay major storm alert sa day 4 ng Olympics. So ano ang nangyayari, mga sangkay? Ayan, o. The French Meteorological Service warned of thunderstorms, heavy rain, hail, and lightning. So may impact ito, mga sangkay, sa nangyayaring Olympics doon. So anong mayroon, mga sangkay? Bakit nangyayari ito? Parang yung iba, sasabihin nila, hindi, sangkay, may climate change. Yes, of course, mayroon. Buong mundo nakakaranas niyan. Pero nagkataon lang ba na sunod-sunod ang nangyayari? Nagkaroon po ng biglaang pagkawala ng ilaw buong Paris. Ayun, may mga video pa po nun, mga sangkay. Then pagkatapos ng major blackouts na yun, bigla pong uminit ang panahon ng malala. Na ayon po dito sa report, brutal heat po ito. Ngayon, pagkatapos niyan, bigla po nag-warning ang kanilang ang mga expert when it comes to weather events. Ngayon, mayroon na pong major storm alert doon sa Paris. Bakit doon lamang po? Sa lugar na yun, mga sangkay. Sa malaking syudad. Ngayon, mga sangkay, isa lamang po ang nakikita ko dyan. No? Napagtripan nila si Jesus Christ, So, yan po ang nangyayari, mga sangkay. Kaya dapat tayo maging maingat po tayo sa paggagamit o pagbabanggit sa pangalan ni Jesus. Kasi para po sa inyong kaalaman, ito po ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng pangalan. Ayan, kahit po mga demonyo, luluhod po dito sa pangalan na ito Sa Philippians chapter 2, sabi po dito that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Ngayon, ang tanong, nag-glorify ba nila si Jesus sa kanilang ginawa? Sa opening? Malamang hindi, mga sangkay. So, hindi na po nakapagtataka. Ito, sabi ko nga nung nakarang vlog, mga sangkay, nung nabanggit ko na mayroon pong blackout na nangyari doon sa Paris. Ang sabi ko, may mas matitindi pa dito. May mga paparating pang mangyayari sa France dahil po sa ginawa nila na paglapastangan kay Jesus.
At alam nyo mga sangkay, tila nagiging normal ito sa panahon natin ngayon. Naalala nyo si Pura Luca Vega? 'Di ba? Isa po yan sa bigla pong naging wild sa social media na napagtripan po yung isa sa mga bersikulo sa Biblia at ginawa pong rock party. Hindi sa pagiging ipokrito, pero ito po talaga yung totoo, guys. Once na napagtitripan mo, pinaglaruan mo ang pangalan ni Jesus Christ, once na hindi mo na-respeto si Jesus, may kalalagyan ka. Why? Yan po ang pinakamakapangyarihang pangalan. O gusto mong masubukan, then gawin mo ang ginawa doon sa Paris Olympics kay Jesus. Or gawin mo ang ginawa ni Pura Luca Vega. Kita mo ang nangyari kay Pura Luca Vega, di ba? Naging miserable ang buhay after that. Marami po ang naghabol sa kanya. Do you think, guys, na parang ano lang yon na nangyari? Hindi sinasadya? Ito po ay, mga sangkay, may connection ito sa pangalan ni Jesus Christ. So, we have to be careful when it comes to that name, Jesus. Dahil ang pangalan na yan, mga sangkay, yan po ang pinakamakapangyarihang pangalan ayon po sa Bible. Ayan, lahat daw po ng tuhod luluhod. Sabi dito, sa pangalan daw ni Jesus, lahat ng tuhod luluhod. Mula sa langit, maging yung mga nasa lupa, at maging yung mga nasa ilalim ng lupa. Lahat magsasabi na si Jesus Christ ay ang Panginoon. Kaya mag-iingat po tayo. Well, ano po ang inyong komento mga sangkay sa nangyayari doon sa Paris ngayon? Ano ba ang inyong saloobin tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay. So hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.